Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman tayo para sa isang online faith sharing. Ito po si Father Randy Desos ang inyong kalakbay sa pananampalataya habang tayo po ay nakakaranas ng isang pandemya. Sa gabi pong ito, meron tayong isang panauhing seminarista at siya po ay walang iba kundi si Brother Lexter Narvaez. Kapilala ko sa kanila, Brother Lexter. I'm on a journey now si Lexter Narvaez. Incoming third year college dito sa Our Lady of the Pilar Seminary. So, yun po, Father, good evening. Good evening, Lexter. Salamat at sa gabi ito ay nakasama ka namin para sa isang online faith share. Sa pagsisimula po ng ating bahaginan ngayong gabi, naanyayahan ko po kayo na sama-sama nating damhin ang banal na presensya ng Diyos, buksan ang ating puso at ang ating kalooban, at sama-sama po nating pakinggan ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag ninyong akalain nga parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Lexter. Good evening, Father. Kamusta ka? Ayun po, masaya po ako na makabalik dito sa ating studio. Ayun po. At syempre, Father, ayun nga po, dahil nag-ECQ, dumaan po tayo sa ECQ. Gusto ko pong ibahagi yung naging karanasan ko ng mga panahon yan. Siguro po, umpisan ko sa pag-uwi ko sa bahay bago mag-lockdown. Doon pa lang naramdaman ko na yung paghahanda ng mga tao para sa mangyayaring lockdown nga po. Maraming nag-uuwian galing probinsya, maraming nagbabalikan mga nag-aaral mula sa iba't ibang probinsya pa uwi sa kanilang tahanan. So naranasan ko din po ay iyon, hanggang dumating po sa sandali o mga pagkakataon na tumagal na ng tumagal yung nilalagi ko sa aming tahanan dahil nga po may ECQ at nakakaramdam din po ako ng lungkot. Dahil syempre, mahirap po pala yung ganong sitwasyon na kahit nasa bahay ka, kahit wala kang ginagawa, nakakapagod din po pala na napakaingay ng mundo na ginagalawan natin sa labas, sa labas. At yun yung nagdulot sa akin ng lungkot dahil pakiramdam ko po, nakulong ako sa bahay dahil ayun nga, hindi po ako makalabas dahil ako'y 19 years old pa lamang, bawal pa po yung ganong klaseng edad namin. Kaya doon lang po muna nagtitigil sa bahay. Then andun po yung longing ko na makabalik sa simbahan. Siyempre, nasanay po ako na nasa simbahan namin, nasanay po ako na nagsiserve doon. Then nakakalungkot, Father, dahil nagsisimba ko online at hindi ko na dinarat na hindi ko na rin ganoong na babalikan yung aming parokya dahil nga po kami naka-lockdown. At sa totoo nga, Father, nag-fiesta po kami, pero yung celebration po namin, ibang-iba sa nakagawian. Dahil walang karakol, walang prosesyon, talagang misa lamang, tapos parang tapos na, malayong-malayo po sa nakagawian namin. Nakakalungkot, Father, yung ganong sistema, pero ang pinanghawakan ko na lang po ay yung pananalig kay Jesus na talaga namang hindi nagpapabaya. Yung pagkapit ko na lamang po sa Kanya dahil nga sa ako'y nalulungkot, ako'y feeling ko po na nag-iisa, talagang pinapitan ko na lamang po yung Diyos na sinasampalatayanan ko. Then doon po ako nakaramdam ng kaligayahan.
na totoo na sa akin nagbigay muli ng sigla para po magpatuloy sa kabila ng kinakaharap kong ganitong kalungkutan sa gitna po ng pandemic. So ayun po, Father, ako ngayon. Oo, no. Habang nakikinig ako sa iyong mga ibinabahagi, Lexter, talagang ramdam na ramdam ko. Siyempre, lalo na yung pagiging aktibo mo sa parokya nyo. Na talagang lalo ngayon, nung nag-Mayo, kung saan nag-iwan ng piyesta yung inyong parokya, tapos ngayon June na, kung mapapansin natin, talagang alos mahaba na yung ating karanasan ng quarantine. Pero sa kabila ng lahat, kung titingnan natin, kapag pumapasok ang Diyos sa mga eksena ng buhay natin, nagagawa natin na maging matatag na harapin ano man ang nangyayari. Parang sinasabi sa gospel ngayon, Lexter, ibang parang kung paano sinasabi ni Jesus, naparito ako para bigyan ng katuparan ng mga kautusan. At ano ba ang kautusan? Siyempre ang kautusan po mga kapatid, Lexter, ay laging patungkol sa kautusan ng pag-ibig. Na talagang kahit na ang mga sitwasyon at pagkakataon sa paligid natin ay nagiging mapanghamon kagaya po nitong ganitong klaseng pandemic, makikita natin kapag pumasok ang Diyos sa mga bagay o sa mga pinahahalagahan ng tao, nananatili po yung ganong klaseng alab ng pagmamahal. Nakikita po natin na kahit napakarami nating limitasyon sa kasalukuyang panahon, ay nangingibabaw yung pagpapahayag ng pag-ibig. No? Kahit na kung minsan meron tayong mga hindi maikakailan ng mga kwento gaya ng mga fake news o kaya ay mga salubin na nagdudulot ng kabigatan sa bawat isa, hindi rin po natin maikakaila na sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong tinitingnan at sinasampalataya ng Diyos na gumagabay at umaalalay sa bawat isa sa atin. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, lalo na sa pagbabahagi sa atin ni Lexter, hindi niya itinatago yung pagkabagot, pagka-inip. Siyempre, bilang isang kabataan ay laging on the go mga kabataan, di ba Lexter? Lalo na ikaw, pag Mayo, di ba halos lahat pinapuntahan mo mga piyesta ng ligtong, piyesta ng rosario. So dahil nga po itong kabataan na ito, bago po siya pumasok sa seminaryo, aktibo na po ito sa mga ganyan. No? Tapos dumating yung sandali, nagbigla kang parang, ops, dito ka lang sa bahay. No? Nakita ko nga yung mga programa ng inyong parokya, pati karapol online. Kung sa ka nandun, i-video mo sarili mo, sasayaw ka ng karapol. No? Na hindi pang karaniwan. No? Pero kung babasahin natin mga kapatid, yung ganitong klaseng mga pagkilos, yung ganitong klaseng mga pag-ugnay, mayroong sinasabi sa atin si Jesus na ang tanging mananatili ay yung kakayahan natin na magpahayag ng pag-ibig. No? Kung bakit hinahangad na pumunta ng simbahan, kung bakit hinahangad na dumalo sa mga kakilala, kung bakit hinahangad na laging umugnay, kumonect sa pamamagitan ng social media at iba't ibang platforms, ay upang maipahayag na tayo hindi hiwalay sa isa't isa. Na sa ganitong mga sitwasyon na hindi natin hawak ang mga nangyayari, wala tayong ibang mapanghahawakan kundi ang Diyos na sinasampalatayanan natin. No? Salamat Lexter sa iyong pagbabahagi. No? Na sa tingin ko hindi nalalayo sa mga karanasan ng mga kabataan na nasa labas, no? Sa mga kabataan na gustong-gusto na rin at excited na rin pumunta sa school siguro nila, no? Makipaglaro sa kalye, sa mga kakasamahan nilang mga kabataan. Pero sa sitwasyong ito mga kapatid, sana lagi nating babalikan na sa kabila ng mga limitasyon na mayroon tayo, ipinapakita sa atin ni Jesus, teka, may tutuparin ako sa inyo. At may tinutupad ako ng mga pagkilos at paggawa na matututunan o magdudulot ng aral para sa bawat isa sa atin. Magbabalik po kami ni Brother Lexter pagkatapos lamang ng ilang patalastas. Mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng katawan at kaluluwa ngayong panahon ng pandemya mula kina Father Bokbok at Sister Blessing. Una, ugaliing maghugas ng kamay at sa pagdadaop ng mga palad, mga panalangin ay sabay ibigkas na naway krisis ay tuluyan ng magwakas. Pangalawa, face mask ay palaging ilagay. Natatakpan man ng bibig, mga tinig pa rin ay maaaring iparinig.
mga salita ng pag-asa at pag-ibig. Pangatlo, iwasang magbasa ng fake news. Basa-basa din ng good news. Huwag papakain sa negativity. Alam ko hindi madali, pero try to stay happy parati. Pang-apat, mga musta. Gamitin ang tunay na halaga ng social media. Kumonekta. Natatakpan man ang bibig, tainga at puso na may pwedeng magamit. May kakwentuhan ka na, may napangiti ka pa. Dahil bagamat magkahiwalay at may 1 metrong distansya, di tayo layo sa isa't isa. Panglima, stay at home, stay safe, and stay with Jesus. Nagpapatuloy po tayo sa ating online faith sharing. Kanina po napakinggan natin ang sharing ni Brother Dexter. Ngayon po kasama naman natin siyempre si Brother Harvey. At siyempre habang tayo po nagbabahaginan kasama si Brother Harvey at kay Punari, meron po tayong aanyayahan na isang panauhin na magbabahagi po sa atin ngayong gabi. Siguro Brother Harvey, ikaw na ang magpakilala sa ating panauhin ngayong gabi. Kaya una sa lahat ay magandang gabi sa inyo, mga ka-Jordy. At ako'y nagagala kasi ako ay na-invite dito na maging kasama ni Father Randy ngayon para ipakilala sa inyo yung pangalawang panauhin natin. Ito ay hindi naiiba sa akin, Father, kasi ito'y aking pinsan at parehas po kami na registered nurse. Kanya lang, ang kaibahan ay siya ay nag-oras pagka-nurse niya sa hospital. At siya ngayon ay staff nurse sa Lasal, sa UMC, sa DASMA, and ang pangalan niya ay si Sarah Polet. So, pinsang buo po siya. At masaya ako at napa-unlockan niya tayo mag-test dito. So, ayun po. Salamat Brother Harvey. Tawagan po natin si Paulette para sa kanyang pagbabahagi. Hello, Paulette? Hello? Hello po. Good Hello. evening po. Good evening, Paulette. Kamusta ka? Okay naman po, Father. Pwede ka magpakilala sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, please. Sige po. Hello po. Ako po si Sarah Colette Santos po. Isa po akong nurse po. Yan po. Salamat at nakasama ka namin ngayong gabi kahit na alam ko nabigla ka sa aming invitation. Hello po. Salamat din sa iyo. Magpinsan ba kayo? Magpinsan pala sila ni Brother Harvey. Sige po, sa gabing ito, kasama ng mga nakikinig sa atin, pwede mag-share ka about your experience. Siyempre, isa kang nurse, tapos kung tutuusin ay isa ka sa mga frontliners sa ganitong klaseng pandemic na ating nararanasan ngayon. At makikinig yung mga kapatid natin na nanonood ngayon kung paano mo nararanasan siyempre yung karanasan ng pananampalataya sa kasalukuyang pinagdadaanan na. Sige po ulit. Bali po, simula po nung nag-start po yung quarantine dahil po sa pandemya po, sobrang nakakalungkot po halo-halong emotion po yung naranasan ko po. Una po, kasi doon po sa pinagtatrabahuin ko po hospital, sanay po kasi kami ng maraming tao doon talaga, may mga estudyante. Pero simula po nung nag-ECQ po or GCQ po, nag-iba na po yung rules po, nag-iba na rin po yung environment po, kumonti na po yung mga tao, parang ano na po, hindi na po ka-lively po yung lugar po na pinagtatrabahuan ko, kahit din po dito sa amin, sa community po namin. Yun po yung parang nakakalungkot po na side ko. And yun po, sabi ko po, halo-halo emosyon, yung anxiety po, talagang mataas po talaga kasi every time po napapasok po ako sa work, natatakot din po ako para sa sarili ko and sa family ko po na para anytime po, pwede po akong
maka-acquire po ng COVID-19 po kahit kanino kasi kung kani-kaninong tao po ako nakikisa lang mukha. Although po yung mga pasyente po na inaalagaan po namin ngayon ay yung mga cancer patients po. Yun po yung medyo mahirap din po sa amin kasi kailangan po nila magpa-radiation or magpa-chemotherapy. Kaya parang kami din po naaapektuhan din po para sa kanila kasi malaking factor po para sa kanila na lalabas ka everyday po, ma-expose ka araw-araw para lang po doon. So, yun po. Ang malaking bahagi ng pananampalataya ko, sobrang laki po nung naging yung faith ko po kay God nitong quarantine po dahil sa namin, sa department po namin, every Monday po, nagkakaroon po na parang Bible reading po at nagpilig kasama po yung mga pasyente namin. Nag-share po kami kung ano po yung mga na-experience po namin. Ngayon po, lalo na po ngayon kasi kailangan po nila talaga ng support. Hindi lang po ng support po na treatment po, pati rin po support po na syempre, mas delikado po kasi yung sakit nila kaysa po sa COVID po. So, kailangan po talaga nila magpagamot po. So, ayun po, dahil po doon, nagkakaroon po kami ng sharing every Monday po para po malift din po yung kanilang nararamdaman po, lalo emotionally po, lalo na po emotionally, kasama po yung mga pamilya po nila. Then, yun po, dumaan po yung mahal na araw, dumaan din po yung fiesta po dito sa amin, nakakalungkot po na hindi po kami makapagsimba. Ang ginagawa na lang po namin is sa TV na lang po muna. Yung family ko po, pag Sunday po, nagsimba po kami sa TV lang po muna. And yung po, nung mahal na araw po, hindi po kami makapag-visita iglesia. Yun po yung nakakalungkot na part na gusto mo pong ipakita po talaga kay Papa Jesus po yung love mo po sa kanya para makapagsimba po talaga. Kaso, yun po naaanuhan po ng COVID-19. Pero hindi naman po ibig sabihin po nun mawawala na rin po yung pananampalataya niyo po sa kanya. Parang lalo lang po tumitibay everyday po yung pananampalataya. Kahit po medyo tumataas po ulit yung cases po natin, naniniwala naman po ako na papunta na rin po tayo doon sa vaccine po na sana po magkaroon ako ng vaccine para kasi ang dami pong nakakaawa din po ng mga pasyente po na marami pong hindi po nila nagagawa po yung tamang treatment po para sa kanila dahil takot din po sila lumabas ng bahay. Yun po. Ano ko lang po ang words ko po of hope and faith para po sa mga nakasubaybay natin. Lagi lang po magdadasal kasi hindi po natin alam kung sobrang powerful po kasi talaga ng prayers po. Lagi po nakikinig po talaga ang Diyos po sa atin. Basta wag lang po natin siyang kakalimutan palagi. Ayun po. Yun po yung talaga yung nakakatulong po sa akin pag ina-attack po, parang anxiety attack po. Kasi parang sobrang po kasi pag healthcare worker ka, sobrang at risk po. Pati po yung mga kasama niyo sa bahay. Yun naman po yung thankful ako dahil healthy naman po lahat kami dito po sa amin. Yun po. Salamat po ulit sa iyong pagbabahagi. Napakalaking bagay lang mo, Brother Harvey. Tutuwa ako kapag merong isang health worker o kaya naman siyempre yung mga nasa field ng medicine. Nagsishare sila about faith. Siyempre, napaka-practical ng pagtingin nila sa mga sakit. Kapag may sakit ka, may mga paliwanag yan kung bakit naranasan at nararamdaman. Pero sa kahulihan, yung ganitong klaseng sinishare sa atin ni Paulette na may mahalagang bahagi ang pananampalataya, may mahalagang bahagi ang Diyos para magkaroon tayo ng lakas, magkaroon tayo ng inspirasyon, maging matatag tayo sa ganitong mga sitwasyon. Dahil syempre, dito parang this is really a humbling experience na aminin natin na talagang kailangan natin ng Diyos sa sitwasyon na ito.
napakalaking bagay kapag ang isang pasyente, napapaalalahan niya siya, magdasal po kayo palagi. No? Yun bang kilalanin niyo po na may Diyos tayo makapangyarihan? Na yung limitasyon kasi natin bilang tao, ito ay totoo. Hindi natin pwedeng ikailato na hindi naman lahat talaga ng mga bagay ay alam natin. Kahit siguro pinakadalubhasang doktor ay meron din siyang particular na limitasyon na talagang hindi niya kayang tugunan. Pero sa kabila ng lahat, yung meron tayong pananampalataya na tuturo sa atin na umapit tayo sa isang Diyos na makapangyarihan. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo nagsusuportahan, kaya tayo nagmamahal. Kasi alam natin, dito natin mararanasan ng Diyos. Sige, Brother Harvey. Mas kung tutuusin talaga yung mga health workers, sila yung mga modern heroes din ngayon. Kasi sa bahay nila, andun yung fear na baka maka-contract sila ng virus and kahit ibang sakit. At hindi nila pinapakita yung pagiging toxic sa hospital, naranasan at sa labas. Hindi nila pwedeng ipakita yun sa kanilang mga pasyente kasi dapat sa pasyente lagi kang ga-advocate ka ng health and well-being. So, you need to support them. At ang maganda nga dito, hindi lang sa physical, but also sa spiritual aspect na kahit sa kabila ng kabisihan nila, ang daming ginagawa na routine sa hospital, mga laboratories, mga treatments, at mga orders ng doktor. Pero ang ganda na they started their day na mag-pray, palakasin ang loob ng mga pasyente. At yun ang maganda sa kabila ng agam-agam, yung worries ng mga pasyente rin na baka kasi nga pag may mga cancer, na to-lower yung immune system nila gawa ng mga gamot. So dapat ipakita rin na kayang-kaya natin yung labanan at magdasal talaga, yun yung nakakabanga sa kanila kasi hindi nila nakakalimutan magdasal at yung faith nila, tiwala sa Panginoon na mawawala itong pandemya ito. Basta magtiwala lang tayo, manalig lang tayo. Tsaka yung sinishare niya sa ating kanina, Harvey, yung bang meron silang Bible sharing, meron silang Bible study, kahit yung bang nagre-reflect sila sa Word of God. No? Na napakalaking bagay, lalo na syempre kapag ikaw talaga ay anxious, parang may mga bagay na talaga ipagpapasa Diyos mo na. Gusto mo ipagkatiwala sa Kanya lahat at alam mo kapag may Diyos kang nararanasan ay nanunumbalik yung lakas, nanunumbalik yung katatagan, nakakakuha ka ng pag-asa, tapos kahit yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig ay talagang magdudulot ng lakas at inspirasyon sa mga taong nakakasalamuhan natin. Baka may gusto kang tanongin kay Paulette. Naririnig mo ba si Harvey, Paulette? Okay. Narinig ko po. Si Paul kasi ay siya yung bunso sa pamilya. So, pag nakikita ko pag andun ako sa bahay nila, pag umuwi siya, parang kahit pagod, fulfilled pa rin yung disposition niya na dumaan yung araw. Pero ito at malaking tulong yung binibigay namin na parang kaysa nasa bahay lang yung bawal na ginagawa. So, si Paulette ay kamusta ka na dyan? Okay naman po. Ngayon po, okay naman po. Medyo nakaka-gawin naman ako ng yung pagdating po dun sa yung mga dati ko pong na-experience po ng mga anxiety attacks po. Medyo okay naman ako ngayon. Doon naman sa mga, di ba, sabi mo sa pala sa mga cancer patients ka na assign, no? Naging maayos ba yung yung mga bilang ikaw yung mga tagapangalaga sa kanila? Naging maayos ba yung mga pakikitungo din ng kapwa pasyente o yung mga dumadalaw na may mga takot din ba sila na kasi di ba kahit paano bawal talagang dumalaw. May mga, kamusta yung mga agam-agam nila? Pag may tinatanong sila sa iyo na ganito, baka natatakot sila sa anong nangyari sa kamag-anak nilang may sakit. So ano yung sinasabi mo sa kanila? Parang words of encouragement. Bali, pag ganun po, ina-assure
ma-assure na lang din po namin na parang ano tawag doon? Na safe naman po, although may risk pa rin po talaga, na hindi pa rin po talaga 100% sure na safe po. Kaya ang ginagawa po namin, isang bantay lang po sa isang pasyente para po ma-minimize po natin yung maraming tao po dun sa ano po ng pasyente, sa kwarto po ng pasyente. Tsaka kung sino po yung bantay talaga, at siya lang po talaga yung nandun. Okay. Ina-explain na lang po namin sa kanila na ganun po talaga yung kailangan gawin. Kasi kung ano po, kung ano man po yung mangyari, kung papalit-palit po ng bantay, magiging at risk din po kami lahat po kasi syempre po lahat po na-expose po sa kanila. Yun po. At saka kapag mag-isa ka, talagang ang daming sasagi sa isip mo. No? So, minsan may nakausap din akong isang pasyente habang nandun siya sa ospital, nandun siya sa room na mag-isa. No? So, dahil nga bumubuo ako ng support system, yung kasama ng mga ilan pa niyang mga kapamilya, lagi ko siyang kinakamusta, lagi kong sinishare sa kanya yung mga prayers, tapos yung link kung saan merong live mass, yung pagkakataon na merong mga holy hour or vigil. No? Sabi niya, Father, malaking bagay po yun kasi talaga po mapapaisip ka pag mag-isa ka, yung mapapagnilay ka ng sarili mo, tapos wala kang ibang pangahawakan, kundi syempre ang Diyos. Lalo na sa sitwasyon na ngayon nga siguro po ulit, kahit naman talaga kung nakasanayan natin na maraming nagbabantay sa isang room, ngayon talagang limited na lang sa isa at kung minsan na wala pa talagang kasama. Dahil talagang, kumbaga, ang isipin talaga natin ay yung mga posibleng mangyari sa mga pagkakataon na hindi tayo magiging maingat sa bawat gagawin natin. Kaya napakahalaga na sa ganitong sitwasyon, lagi nating ma-remind ang isa't isa na sa mga pagkakataon na tayo nag-iisa, sa mga pagkakataon na tayo pinaghihiwalay, sa mga pagkakataon na marami pong sumasagi sa isip natin, siguro po bilang isang spiritual director, gaya po ng malimit kong sinasabi sa mga seminarista, ay pagdasalan po natin ang ating mga pinagdadaanan para sa gayon, bagamat natutukoy natin yung lungkot, bagamat natutukoy natin yung paghahangad na makasama natin yung mga usual nating nakakasama, kagaya ng ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay, ay magawa natin na unti-unti ding tanggapin na meron tayong niyayakap na isang panibagong mukha at larawan ng buhay. No? Na buti nga ba't meron tayong social media, no? Meron tayong mga paraan para kumonek, pero kapag dumadating lalo na siguro yung paggabi no, sa mga pasyente, yung matutulog na sila, no? Naisipin ano naman kayo mangyari bukas, hanggang kailan kaya kami dito. Marami silang iniisip kasi pag mag-isa lang. Totoo yun. Kaya sana ulit ay parating mo rin sa kanila, sa mga pasyente nyo na may mga nagdadasal para sa kanila. No? At isa kami na dito sa seminaryo na nagdadasal para sa inyo, lalo sa inyong mga frontline. Salamat sa patuloy niyong pagbibigay ng sarili. No? At paumanhin kung minsan nakakaranas kayo ng mga discrimination o kaya pag-iwas, lalo na ng mga tao na talagang kung sa kabilang mo, katitingnan mo din bilang pag-iingat. Pero sana po sa ganitong klaseng mga sitwasyon, mas kailangan po nila Paulette at ng ilan pang mga frontliners yung support natin, especially yung pagdarasal natin para sa kanila at pakikipagtulungan natin sa kanila. Kagaya po ng sinasabi sa atin ng gospel ngayon, yung pagsunod natin sa kautusan ay laging dapat na nakaugat sa pag-ibig at bunga ng pag-ibig. No? Kung bakit po tayo nakikipagtulungan sa mga sinasabi lalo na ng DOH or ng Department of Health at saka yung mga guidelines na nilalabas po ng IATF ay hindi dahil sa hinihigpitan tayo, kundi makita natin na hinahangad yung maayos na paraan ng pamumuhay at yung makabalik tayo sa isang bagong normal na buhay na kung saan tayo ay ligtas na mula sa panganib na dulot ng COVID-19. At yun po ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, mga kapatid. No? Yung tayo makikipagtulungan kasi iniisip natin, hindi lang ang sarili natin, kundi syempre ang kabutihan ng lahat. Maraming salamat po ulit sa oras na ibinigay mo sa amin ni Harvey ngayong gabi. Salamat sa iyong mga sharing at lagi kang mag-iingat, dadasal palagi at makakaasa ka na kasama mo kami sa laban na ito. God bless you. Thank you po. God bless po. Ingat po. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas.
Mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng katawan at kaluluwa ngayong panahon ng pandemya mula kina Father Bokbok at Sister Blessing. Una, ugaliing maghugas ng kamay at sa pagdadaop ng mga palad, mga panalangin ay sabay ibigkas na naway krisis ay tuluyan ng magwakas. Pangalawa, face mask ay palaging ilagay. Natatakpan man ng bibig, mga tinig pa rin ay maaaring iparinig, mga salita ng pag-asa at pag-ibig. Pangatlo, iwasang magbasa ng fake news. Basa-basa din ng good news. Huwag papakain sa negativity. Alam ko hindi madali, pero try to stay happy parati. Pang-apat, mga musta. Gamitin ang tunay na halaga ng social media. Kumonekta. Natatakpan man ang bibig, tainga at puso na may pwedeng magamit. May kakwentuhan ka na, may napangiti ka pa. Dahil bagamat magkahiwalay at may 1 metrong distansya, di tayo layo sa isa't isa. Panglima, stay at home, stay safe, and stay with Jesus. Nagbabalik po tayo sa ating online page sharing. Dumako na tayo sa huling bahagi ng ating programa ngayong gabi. Kasama na natin ang dalawa nating patauhin, si Brother Lexter at si Brother Harvey. No? So, maganda siguro Brother Lexter and Harvey na kilalanin natin itong mga kasama natin na nanonood at nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Siyempre, kilala natin lahat ng mga nasa likod ng programang ito na talagang tumatagaktak ang kanilang pawis. Kasi po, napansin namin na naririnig po yung electric fan sa ano, kaya papansin niyo po ay medyo naglalangis na po aming kasama po natin syempre ang aming napakabait at punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa pagluluto sa aming pag-aasikaso dito sa seminaryo, si Ate Ella. Hello, Ate Ella. Si Ate Jocelyn Tejano at si Fiel Marlo Montero sa isang bagong seminarista natin. Welcome, Fiel, sa aming community. Siyempre, punta tayo sa Indang. Nandun naman si Danmer Torres. Sabi ni Ate Jocelyn Tejano, to God be the glory. No? Amen. Na battery ng magandang gabi si Fiel. Si Ate Josie Bautista, magandang gabi po sa inyo. Siyempre, nakikinig sa akin ngayon si Sister Tess Narvaez Perez. No? Hello, Sister. Salamat sa pagiging ka-journey. No? At siyempre, ang ating barista sa Blessings Bake Shop ay nanonood din. Si Jason. No? Si Jason. Hello, Jason. Ate Ellen Lipat, nasa Couples for Christ. Ivan Joseph de Guzman. Wow naman, nakikinig siya sa amin. No? Ka-journey. Ivan, ha, ingat ka palagi dyan. No? Magsisindi ng ilaw. Next, si Ate Kambal Culipardo no, sa Bangkaan, Cavite. Nanay Cavite, kasama natin. Si Ate, Delio Diosana, Ate Early Raqueño ay kasama natin. Siyempre nakikinig din sa atin sa Manggahan, si Clive Somblingo. Hello, Clive. Si George Nicolay ng Our Lady of Fatima Parish, Marco Dalma. Adrian Mapanoan, nakikinig siya. No? Kasama po natin si Adrian. No? Ate Julie B. Jacinto, na mula po sa Pasong Buhay, dito po sa Villa Verde Community. Ate Rose Punsalan at si Ivan Puevillas. Yan si Ivan. Hi, Ivan. Sa parokya po nila. Si Ivan po ay i-welcome na namin bilang bagong seminarist dito sa Our Lady of the Pillar Seminary. Magandang gabi sa inyo. Si Ate Rosabelia Gabriel. Good evening din po sa inyo. Ate Malu Adante. Nabati po sila lahat ng magandang gabi. Ate Jo Hernandez, Ate Lori Jean Soleria, Vince Caramillo, no? Si Ate Angie Maramba, no? Sabi po ni Brother Vince, magandang gabi po Father Randy at mga ka-journey. No? Si Brother Vince po ay taga Mendez. No? Hello Father Alan sa kanyang pura paroko. Si Howie Panganiban. No? Tikinig sa atin sa Ternate. No? Hello Howie. Si Annalyn Alo. No?
Sabi po ni Brother Eman Hermino sa inyo po at sa lahat ng frontliners, mabuhay po kayo. Salamat po sa pagbibigay ng sarili. Nakakatuwa po kasi kagaya po ni Paul. At syempre po, ang mga frontliners ay siguro maganda palakpakan natin sa kanilang ginawa. Sa paglaban ngayong COVID-19 pandemic. No? Hindi pa po tapos ang laban, pero tatandaan niyo po na kasama niyo po kami sa laban na ito. Sa diwa ng aming sama-sama pong panalangin, support at pakikipagtulungan. No? Nakikinig din po sa atin si Father Rupert Garcia. Nakikinig sa atin. No? Father Rupert, gandang gabi po. Ate Ellen Esperida, nakikinig po sa atin at nakikilakbay. Si Brother Vince, mabuhay po mga frontliners. Kayo po ay bayani namin. Ayan, tama po yun. No? Jerome Solis, bago naming seminarista din mula sa San Isidro Labrador Parish, Ligtong, Rosario, Cavite. Ate Belus mula sa Bayan Luma, Ate Lorna Lanyog sa Nai, Cavite. Magandang gabi din po sa inyo dyan. Siyempre si Brother Glenn Ramesis Pian, no? Bumabati siya sa atin. Ate Divino Narvaez, si Cristina Almodiel. Nagpapasalamat po si Brother Bin sa mga nagbahagi sa atin ngayon. Salamat din daw po, sabi ni Ate Malu Adante, sa mga frontliners. Tunay po kayo mga bayan. Siyempre si Ate Vicky Mecarsos ay nabati din po sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat na nakilakbay sa amin ngayong gabi. No? At kanina po, nag-post po ako ng gabay bahaginan natin. At ang tanong na akin pong iniwan sa ating Journey to Faith Network ay paano tayo lumalago sa pakikipagkapwa-tao? Nung Saturday, kasama ko si Brother Johan. Ang pinagbahaginan namin tungkol naman sa paglago sa larangan ng pagpaparamdam ng pag-ibig sa kapamilya. No? Ngayon naman, kagaya na sinasabi sa atin ng gospel, no, kung paano natin magagawang tuparin ang kautusan, ito ay sa diwa ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. No? Kaya tingnan natin, paano ba tayo lumalago sa pakikipagkapwa? No? At tutulungan po ako ni Lexter at ni Harvey na basahin ang ilang mga pagbabahagi ng ating mga kapatid na nag-iwan po ng kanilang mga maiksing pagninilay sa ating pong Facebook wall. Sige, mauna po tayo kay Lexter. Sige, Lexter. Ayan po, Father. Napakinggan po natin ang pagbabahagi ni Sister Maria Ligaya Tokhayang. Para po sa kanya, lumalago ako sa pakikipagkapwa-tao sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagkakaunawaan at pagdamay lalo na sa mga kapitbahay. Minsan nagsishare kami ng ulam. Wow. O kaya kung parating ang kukuha ng basura, sinasabihan ng isa't isa na parating na ang truck na kukuha, mga simpleng bagay na nagkakatulungan. So ayun po yung Ganda ng karanasan. Di ba sabi nga, dati daw, kapag may ulam ka, talaga sasabihin mo sa kapitbahay, uy, pahingi ng plato, pahingi ng lalagyan, i-share ko sa yung ulam. No? Tapos para daw pong naapektuhan ito, no? Dahil sa nagbabago sitwasyon at panahon, may biruan nga, dati daw ang manok, kapag kinatay, ginawang tinola, buong magkakapit-bahay ay nagsishare. Ngayon, si manok hindi na makatalong sa kabilang bahay kasi syempre, ang tataas na ng mga bakod. No? Parang manifestation na parang mayroong naaapektuhan sa larangan ng kanay. Pero tinan mo nga naman, sabi nga sa atin ni Ate, sino nag-share sa atin? Si Ate Ligaya. Si Ate Ligaya. Sabi niya, nanunumbalik. So sana po ay huwag mawawala sa atin yung pag-isip na mayroon tayong kapwa. No? Kung nagugutom tayo, may kapwa din tayo nakaka-experience ng gutom. Kung nahihirapan tayo, mayroon din tayong kapwa na nakaka-experience ng hirap. Salamat po, Ate Ligaya. Next, si Brother Harvey naman. Ito naman, napakaganda ng kanyang pagbabahagi ng kanyang pagkapwa. Si Lourdes Ambatali, ang sabi niya dito, nagiging handa po ako sa kanilang mga ibinabahagi sa akin, sa kanilang mga naranasan sa kasalukuyan. At nagiging bahagi po ako upang makapagbigay ng konting tulong sa anong pamamaraan, sa pagdarasal, sa pakikinig at pakikiisa. Yung karanasan din syempre, Ate Lourdes, yung karanasan syempre, alam mo, kaya ka humihiling sa Diyos na matapos na ang lahat ng ito, hindi dahil sa para maayos na yung kalagayan ng buhay mo, kundi para yung iba din ng mga nahihirapan ay makabangon-bangon na din. Na yun pong pagdarasal mga kapatid, tandaan nyo, ito po ay isang pagkilos ng pagmamalasakit. Ang pagdarasal po ay hindi lamang basta pagsasabi ng ilang mga salita na gusto natin ipahayag sa Panginoon. Bagkus ang bawat pagdarasal ay tanda ng ating pagnunay sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya kung may hinihiling po tayo ng mabuti na mangyari sa atin,
lalo tigit po natin dapat ibigin ng mabuti na mangyayari sa mga tao sa paligid natin. Salamat po, Ate Lourdes. Meron pa ba? Meron pa po, Father. Meron pa pa. Ito naman po ay nagmula kay Brother Reginald Agustin Makalaig. Totoo, Father. Parang panuhin natin yan ng Totoo isang po. araw. Ayan, para po sa kanya, personally, napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon. Kahit pa sabihin na ako ay may poot at galit sa aking sarili, ang Diyos patuloy pa din ang pagbibigay ng kanyang liwanag upang ako ay magkaroon ng kahinahunan. Kaya masasabi ko na lumalago ako sa aking pakikipagkapwa sa kasalukuyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangunawa, pakikisama at pagdadamayan. Pinapabot niya rin po ang kanyang pasasalamat. Alam mo, ang ganda niya, no? Yung sinasabi niya, kasi talaga ngayon wala akong maging mahinahon, no? Kailangan mo talagang unawain, di ba? Oo. Yung mga tipo kung minsan talaga parang susubukin, syempre, alam mo, yung mag-stay ka ng ilang linggo, ay talagang minsan talaga siguro ay parang, kumbaga siguro sasabog ka din. Gusto ko nang lumabas! Gusto ko nang pumunta sa iba't ibang lugar. No? Parang gusto ko nang pumunta ng SM, gusto ko nang pumunta na kung saan yung mission. Tapos syempre, lalabas dyan, magsa-surface dyan, di ba? Pag yung nabubugnat ang isang tao, parang lumalabas dyan yung iba't ibang emosyon, damdamin, no? Minsan nagiging mainitin ang ulo, lalo na kapag hindi nagagawa yung gustong gawin. Pero ngayon mga kapatid, totoo po, isang biyaya na dapat natin hilingin sa Diyos, yung pangunawa. Kasi hindi lang po tayo ang nahihirapan, hindi lang po isa ang nahihirapan. Bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng hirap dahil sa dulot ng ganitong klaseng pandemic. Kaya kung sisikapin natin ang unawain ng bawat isa, maging mahinahon, siguro unti-unti makakabangon tayo ng sama-sama. Salamat po kay Sir Lorgie. No? Naalala ko siya nung in-interview ko siya, may suot pa siyang eyeglasses. May kumikinang kinang. Sige, Brother Harvey. So ito naman, kay Annalisa Rojas, sabi niya, ang pakikipagkapwa sa kasalukuyan, kailangan po nating makisama, mahirap man o mayaman. At isa pa po sa pakikipagkapwa, malalaman ang kanilang iba't ibang opinyon. At higit sa lahat, kaya natin silang mapalapit sa Diyos. Mabuhay po tayong lahat at ingat palagi. Yung experience na huwag mo lang yung sarili mo, ang palalimin mo yung, huwag lang ikaw yung magpalalim ng ugnayan mo sa Diyos, kundi yung pag-ugnay mo sa kapwa mo ay magdala din sa kanya. Bakit kaya ganun? Kahit na may pandemic, kahit na ang dami nangyayari, crisis, mga trahedya, kalamidad, no? Bakit kaya yung tao yun ay napakalakas ng loob, napakatapal, no? Tapos wala namang kaibang narinig sa kanya, kundi yung sabi, kumapit sa Diyos, magtiwala sa Diyos, hindi tayo kapabayaan. Malaking bagay pala yun, no? Yung bang talagang dalhin tayo sa karanasan na, teka, hindi natin kaya ito ng saganang sarili lamang natin, kundi kailangan natin ng Diyos sa punto at sitwasyon na ito. No? Salamat po sa mga nagbahagi. Meron pa tayo? Meron na po, Father. Ito po ay nagmula kay Sister Abacon Herrera. Sabi niya po dito, ang pakikipagkapwa-tao ay ang pinakamahirap na daan sa pagsunod sa ating Panginoon. Dahil sa tao lang tayo, gumawa ka ng mabuti o masama ay may masasabi sa iyo ang tao. Ang pakikipagkapwa din ang nagiging susi para makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil ito din ang nagtuturo sa atin kung paano maging mapagkumbaba at maging patient sa ating kapwa regardless kung saang sitwasyon ka dadalhin. Dito naaangkop ang pagsunod sa isa sa utos ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang ganda na. Yung bang pag sinasabi yung kapwa, ito lagi pag naririnig ko siya ang kapwa, laging dalawang bagay yung sumasali sa akin. Kapatid at awa. No? Para tawagin mo isang tao na iyong kapwa, ibig sabihin, tinuturing mo siya bilang iyong kapatid at ikaw ay nakakabag at naaawa sa kanya, kaya gagawin mo siya ng mabuti. No? Mamalasakitan mo siya at papahayag mo siya ng iyong pagmamahal. No? Brother Harvey. Ito, isa. Kay Amor Santos, sabi niya, unawain ng malawig ang kapwa, habaan ng pasensya kung hindi na kaya. Kausapin lagi ng maayos. Parang ang tingkad ng karanasan natin ngayon yung pagiging mahinahon, unawain, magsikap na magtulungan na lang. No?
Ano mga kapatid, ito pong ganitong klaseng online faith sharing, makita po natin kung paano po tayo inaanyayahan ng Diyos. No? Na bagamat may iba't iba po tayong saloobin, may iba't iba tayong karanasan, may iba't iba tayong opinion, siguro komento din sa kasalukuyang panahon. Pero lagi natin tatandaan, no? Ginagabayan tayo, dinadala tayo ng banal na Espiritu mula pa po sa simula ng ating online faith sharing na tayo ay bumalik sa katotohanan na ano bang hinahangad natin. No? Siyempre kung hinahangad mo ay kaayusan, kung hinahangad natin ay kabutihan, kung hinahangad natin ay pag-ibig. No? Bagamat natutukoy natin ang ating damdaming emosyon, ay tulungan natin din yung sarili natin na tanggapin ang grasya ng Diyos na baguhin tayo sa sitwasyon na ito. Na yung mukha po ng pakikipagkapwa-tao, ito ay tanda ng ating pagtupad sa kautusan ng Diyos. Na mamahalin lamang natin, o magagawa lang natin mahalin ng Diyos kapag minahal natin ang ating kapwa. Salamat po sa lahat ng mga nagbahagi at napakalimitado ng ating oras para basahin po ang lahat. Marami po silang nag-share, di ba? Madami po, Dexter Father. at Marami Harvey. pa doon. At kung gusto niyo pong mabasa pa yung ibang mga sharing ay pwede niyo pong makita ito sa wall ng ating A Journey to Faith Network. No? Para po mas lalo pang lumalim yung karanasan ng ating bahaginan. Kinikilala po natin ang mga nagbahagi sa linggong ito, mga kapatid natin na nag-share ng pag-inilay, kwentong frontliners, at kung ano-ano pa po na mga iba't ibang mga programa na nagpapalalim ng ating pananampalataya. Unang-una po, pasalamatan natin si Brother Ross Erwin Layugan sa kanyang pagbabahagi sa Ibahagi Natin. No? Yung Ibahagi Natin po ay isang programa na nagbabahagi ng pagninilay tuwing araw ng linggo. No? Batay po sa Gospel Sunday Gospel. No? It's a Sunday Gospel reflection. Salamat, Brother Ross. Siyempre yung God's Love. No? Nag-share si Brother Robert Balbuba. No? Ito po yung pinangunahan ni Brother Jeric, no? Jeric Ernie. Seminarista po at si Brother Christian. Tutulong-tulong po sila para po sa pagbabahagi. Salamat sa inyo. No? Ikinuhit ng pananampalataya ni Brother Carlo Malaluan. Kung sa'yo po niya mag-drawing, kung mapapansin niyo po, talagang napaka-detalyado naman ba sa drawing. No? Talagang makikita mo kahit yung mga kamay, talagang napaka-detalyado. Buhay na buhay. Di ba? Makulay, totoo. Sabi nga, makakapag-drawing ka ng ganito, lalo na kapag ikaw daw ay nag-drawing ng isang imahe, tapos naipakita mo ito sa isang napakamalikaing pamamaraan. Ibig sabihin talagang you are so filled with God's grace. Na wow. Yeah? Next, mga bituin sa garapon ni Brother Eman Hermino. No? Ni Brother Eman Hermino. Opo. Na nagsishare sa atin. So kung papansin niyo po yung lalim ng mga bituin na nasa loob ng garapon, no? Yung ganong klaseng mga pagninilay ay nagdudulot sa atin patungo syempre sa pagtingin sa mas malalim na karanasan ng ating buhay. Salamat, Brother Eman. Lyrics of Faith ni Brother Johan. Ano yung lyrics na pinagnilayan natin, Brother Johan? Because you love me ni Celine Dion. Tama? Oo. So nagbigay po si Brother Johan doon ng ilang mga reflections. Yun po ang pinaka-goal po ng Lyrics of Faith ay yung makita natin na sa kasalukuyang mga awitin, contemporary songs, pwede natin ito maiugnay sa karanasan ng ating pananampalataya. Ito bagong-bago, mga kapatid. Yung about the universe, no? Uni at verse. No? Si Brother Danmer Torres naman po ang mag-share sa atin yan. Seminarista din po. Na kung saan ay pumipili siya ng isang verse sa Bible at binibigyan niya yun ng nire-relate niya po yun sa kasalukuyang mga karanasan natin. Siyempre, ang sabi ni Father po ay isang programa ng ministry ng kabataan. No? O, ministry sa kabataan pala. No? O, ministry sa kabataan na pinangungunahan po ng ating minamahal si Father Orly Jimenez na siya pong youth director ng ating pong diocese. Mapapansin niyo po yung sabi ni Father, iba't ibang mga pare po nag-share ng reflection. Nababasa niyo ba? Opo, Father. At syempre nitong mga nagdaang araw, may mga nag-lead po sa ating night prayer. No? Kagaya ni Brother Glenn Piad, Brother Harvey Luistro, si Brother Harvey. No? Dito po siya ngayon. At si Brother Carlo Malaluan. Kagabi, kung hindi nagkakamali, si Brother Ross ang nag-lead na prayer. Si Brother Ross po ay nasa Sambuanga pa hanggang sa kasalukuyan para sa kanyang pastoral year. Pero nag-prepare na po siyang bumalik dito sa Cavite. Hintay na lamang po yung mga domestic flights.
Siyempre, ang Banyug High sa pangunguna ni Brother Cedric. Ano pwede ni Brother Cedric? Hindi ko na nakalimutan ko. Basta si Brother Cedric, isang kabataan po yan. Kasama si Dane, no? Na kabataan din po na nagsishare po. At ang nag-share po this week ay si Clyde Benson, no? Taga San Lorenzo Parish, Aniban. No? Birthday! Birthday na po na po. Father Odi, happy birthday po, Father Odi Pascual. No? Salamat po sa inyong patuloy nyo pakikinakbay sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, bibigay ko ang pagkakataon para sa inyong mga final words sa mga nanonood sa atin at nakikinig sa atin. Siyempre, maganda siguro may mga words din kayo para sa mga kapatid niyong seminarista na nakikinig sa atin at nanonood ngayon. Hindi po lahat ng seminarista ay nasa seminaryo ngayon. No? Sila po ay nasa kanilang mga pamilya. Kung may mga nagpupunta man po dito, may group lang po ito kasi hindi po natin po pwedeng pagsamasamahin dati sa mga dahil sa awa po ng Diyos, madami po kami. No? At umiiwas po tayo at sumusunod po tayo sa ilang mga alituntunin na ibinibigay sa atin. No? Kaya bigyan po natin ang pagkakataon kay Harvey at saka kay Lexter para sa kanilang mga panghuling mga pananalita. So, yun pa, bago po tayo magtapos ay nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga natutunan kong aral nitong nagdaang ECQ. No? Una po ay natuto po ako na balikan sa pamamagitan ng pananahimik kung paano kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Ano po, maganda pong pagkakataon ito, hindi lang po para sa akin, kundi para din po sa inyong mga nanonood na sa panahong ito na napakaingay ng mundo, sa panahong ito na walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang pandemya ang ating kinakaharap, ay maganda na sa katahimikan balikan natin kung gaano kadakila o kung paano kumilos ang Diyos sa ating buhay. Binabati ko rin yung mga kapatid kong seminarista na nanonood ngayon. Miss na miss ko na kayo. Magkakasama-sama din tayo pagdating ng panahon. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat, Brother Lexter. Si Brother Harvey. Di ba, sa naranasan natin yun, parang all of a sudden na iba yung takbo ng mundong ginagalawan natin at nabalo tayo ng takot, pag-aalinlangan na walang kasiguraduhan yung hanggang kailan ito matatapos. Lagi tayong magdasal sa kabila ng mga negativities na nababalitaan natin, napapanood, mga inequalities, mga takot kasi baka hindi natin alam tayo ay ma-infect ng COVID-19. Pero ayun, bagamat hindi tayo makapagsimba, marami naman pong platform para i-express natin, magdasal, mag-rosary, araw-araw at live streaming ng mga misa, lalo na paglinggo. At habang hinahanda tayo sa new normal, patuloy pa rin tayong magtiwala na matatapos din ito. Mag-normal man tayo, at least mas nalalong tumibay tayo. Dumaan man tayo sa bagyo, bumabangon pa rin tayo sa ating pagkakalapa at andyan yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. So, in everything we do, always remember that God loves us. Thank you po. Salamat, Brother Harvey. No? Siyempre, salamat din sa inyo mga seminarista. Ito pong suot namin ito po ay isa sa mga uniform polo shirt ng organisasyon po ng mga seminarista natin sa Diocese of Imus. Bilang kanila pong advisor at bilang vocation director ng Diocese of Imus, kaligayahan ko po na maramdaman yung pakikiisa po ng mga seminarista sa ganitong klaseng mga pagsisikap. No? At sa inyong mga kabataan na nakikinig, nanonood, at nakakabahagi, no? Lalo na din sa tulong ng mga kapatid nating seminarista, sana ay maging bukas din kayo sa panawagan ng Panginoon. No? Lagi niyong tatandaan kung ang lahat ay mayroong ambisyon, kung ang bawat isa ay nag-aangad ng particular na profesyon, lahat naman tayo binibigyan ng Diyos ng biyaya, ng bukasyon na dapat nating pakaingatan. Kaya sa inyo po lahat na nakikilakbay sa amin ngayong gabi, patuloy po tayo na magsuportahan sa ganitong klaseng mga sitwasyon. At nawa po sa ganitong klaseng napakasimple at payak na paraan namin dito sa Our Lady of the Pillar Seminary ay
maramdaman niyo po na hindi po kayo nag-iisa sa laban sa pandemya ito. Gusto ko rin gamitin itong pagkakataon na ito, Harvey and Lexter, na pasalamatan sa lahat ng mga tao na naiisip po ang seminaryo sa ganitong sitwasyon. No? Na nagpapadala po dito ng mga makakain namin, bigas, no? Oo. Na alam po namin sa sitwasyon na ito na tayo nasa isang crisis, yung kami po'y maalaala ninyo at mabahagi na ng ilang mga kakayahan, mga pwede po namin na magamit dito sa seminaryo ay nagdudulot na syempre ng lakas ng loob, ng katatagan at syempre inspirasyon din para po manatili na makilakbay po sa bawat isa sa inyo. Kulang na kulang man po ang kakayahan natin na magtipon-tipon, pero lagi niyo pong tatandaan ng Our Lady of the Pillar Seminary, kasama po mga seminarista, formators, mga kamanggagawa, ay mananatili po sa pagsisikap na makatugon sa panawagan ng Diyos. Ipagdasal po natin si Brother Harvey, si Brother Lexer, syempre po ang mga seminarista, lalo na po sa ganitong klaseng mga mapanghamong sitwasyon na ating pong nararanasan. Bilang pagtatapos ng ating online faith sharing, naniyahan ko po ang lahat ng isa sa inyo, bawat isa sa inyo na gamitin natin ang presensya ng Diyos sa katahimikan ng gabing ito. Ang dami nating pwede ipagpasalamat dahil talagang napakayaman ng grasya at biyaya ng Diyos na naranasan natin sa maghapon. Kaya sama-sama tayong bumalik at dumulog sa Kanya na may pusong punong-puno ng kababaang loob na muling buksan ang ating mga sarili sa marami pang pagkilos na gaganapin ng Diyos sa buhay natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagmahal na Ama, maraming salamat po sa biyaya ng gabing ito. Nadarama namin kung paano mo kami pinag-uugnay-ugnay sa isa't isa sa kabila ng limitasyon na aming naranasan. Idinadalangin namin sa iyo mga kapatid namin na sa kanilang mga tahanan, lalo na sa kanilang mga humaharap sa matinding mga pagsubok ng kaalinsabay ng ganitong klaseng pandemya. Pagkalooban mo po sila ng mga biyaya na kanilang kinakailangan upang makabangon at makapagpatuloy sa kanilang buhay. Dinadalangin ko rin sa iyo mga seminarista, kaisa ng kanilang mga mahal sa buhay at mga pamilya, na nawa sa yugtong ito ng kanilang paghuhubog, bagamat nagiging mapanghamon, ay mas lalo kanilang maranasan, matagpuan, at patuloy pa nila na mapahalagahan ang bukasyon na sa kanila iyong ipinagkatiwala. At syempre, dinadalangin ko din sa iyo na nawa ay patuloy mong kalingain ang buong mundo na ngayon ay sugatan dulot ng epekto ng ganitong klaseng krisis at pandemya. Nawa ay ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin sa kabila ng maraming aral na itinuro ng sitwasyon at pagkakataon ang ganap ng pagtatapos ng pandemya na ito upang sa gayon ay sama-sama muli kami magtipon-tipon, hindi na upang gumawa ng mga bagay na hindi patungo sa mga pangkalahatang kabutihan, bagkus ay patungo sa mas malalim na pagmamalasakitan, pagtutulungan, at pagpapahayag ng aming pananampalataya. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Sumainyo At rin. nawa'y pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Harvey and Lexter. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito po si Father Andy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya habang tayo po'y umaharap sa isang pandemya.